mga kabahay, mga kasimpleng manggagawa. Ito po ay isang tips lang, Ito po yung ating construction site. Dito po yan sa matatagpuan sa Batangas, Nasugbo. Ito po yung ating construction site, Nagpapahukay tayo ng bakod, nagpasintada tayo ng bakod. Habang umaaraw po, yung bakod po ginagawa ng ating mason, Yung ating ang naka-assign po sa pagbabakod ay canter rate lang po, Tips po ito, Canter rate po ilalagay nyo dyan sa pagbabakod. Ngayon sa pagpapalitada, yung talagang marunong na magplastering. At ngayon ang gagawin po niyan, habang nag-aasintada sila dyan, at syempre alam naman natin ang panahon ngayon ay maulan. Kapag umulan po, ilipat nyo po sa loob. Kaya yung mga tatrabahuhin sa loob, huwag nyo muna patapos. Magtitira kayo katulad po nito. Kahapon po ay umulan. Wala pa maghapon na umulan. Iyan po ay wala pa kahapon. Wala pa yan, Ngayon pa lang yan, kahapon pa lang yan inasintahan dahil maulan kahapon. Dito sila sa loob. Ngayon pinatigil po natin yan, Pinahinto natin dahil umaaraw, dun uli sila sa bakod uli. Pag umulan uli, balik uli dito sila sa loob. Ganyan po yung pagpapatrabaho. Tips ko lang po sa inyo para yung mapagsamantalang mga trabahador hindi kayo maluloko, mga ating nagpapagawa ng mga bahay. Ano po ang ating project, Makikita nyo, kung mapapansin nyo, wala pa pong mga kanto, yung mga ating bintana. Hinuhuli po namin talaga yan. Inuuna po namin lahat ng plastering. Dahil lahat po ng kanto at tsaka natin kakantuhan, kahit na iisa lang ang labor, kahit marami po ang mason mo, tapos isa lang ang labor, pwede na po yan dahil pa isang timbalan po ang hangin ng halo niyan. Kaya yung ibang labor, magagamit pa po natin sa iba, katulad nitong pagbabakod at pagbuhukay dito sa bakod. Magagamit po natin sila sa ibang bagay, Tapos tatawagin lang po natin yung labor para magbigay ng supply ng halo sa mga mason na magkakanto, Ganun lang po kasimple ang pagpapatrabaho dito sa construction. Kung talaga nagtitipid ka, ganun lang po ang gawin mong pamamaraan. Siyempre, at ayan na po, sa susunod na araw makikita nyo po magkakanto na kami. Ilang tao lang yan ang magkakanto, ay ang magkakanto ilang tao lang, tapos isang labor lang, Ipapakita ko po sa inyo isang tip lang, kung paano po talaga ang tamang pag-iskwala ng ating mga bintana, Una po ay binautan natin yan. Ito po yung dinagay na natin sa hulog, kabilaan, ilalim at ibabaw, Ngayon, iskwalahin na po natin para sa labas, Ganito po ang pag-iskwala. Tutok nyo po yung iskwala nyo sa tansi na nakadiretso dito. At itong patayo, tutok sa kanto, Yan. Para iskwalado yung bintana nyo. Yan, nakita nyo naman po, Siyempre, guguhitan natin sa likod. Lalagay natin sa likod yung ating plantilya, Ito po yung ating plantilya. Ito, lapit po dito. Ayan, kita nyo po yung ating, ayan, pantay lang natin sa eskwala mismo, At ayan na po, siyempre, huhulugan na lang yan. Tapos, ayan, isang magandang araw po, magbibigay ulit tayo isang tip, Sa mga mason po, kung kayo ay nagpapagawa ng bahay, sa mga mason naman po, hanapin nyo po sa mason, yung talagang ang pinakailalim, kita nyo po yung ilalim na yan, pikit. Ganap po kayo sa mga mason na kailangan, pati ang laylayan, ay hindi po fly away na gano'n, Dahil pag yan po ay naka-fly away at hindi siya diretso, katulad niyan, paglagay po yan ng ating baseboard, kikiling-kiling po yung baseboard. At papangit po tignan, tapos maglalaki po yung awang sa mga gilid. Ayan, ganyan po. Katulad po rito, tignan nyo. Diba? Sarado rin siya. Ganyan po dapat, ang hanapin sa mga mason, ay sa mason nyo, kailangan ay yung talagang wala talagang saya ang pinakailalim. Diyan niyo po makikita ang talagang magagaling na mason, Yung marurunong talagang mason. Ayan, Kita niyo, walang saya. Para po sa baseboard natin yan, hindi po magano ang baseboard kikiling-kiling.
parang katulad din po sa mga ibabaw, kailangan din po flat din po, at dahil yung pong ating kisame hindi rin po gigewang-gewang, hindi po paangitin nga at pagkabit po ng wala angle at hindi liliko-liko. Okay, isa pang tips tips ko lang po sa inyo, kapag ang gagamitin nyo po ay pang kisame na PVC fluted, ayan, pwede na pong ganyan siya, ganyan lang po kadalang, 24 lang po, ganyan lang po kadalang, dahil ang fluted po ay hindi naman po masyadong mabigat yan, lalo 8mm lang po gagamitin nyo sa mga kisame, Kita nyo po, 24, tapos channel na po, yung pinaka channel natin na dalawa lang, madalang lang yan po, hindi babagsak yan. Ang lalagyan nyo lang po dyan ng yung pinaka ating sanding layer, lalagyan nyo lang po ng pinaka plywood, para hindi po siya masira at hindi lumundo kapag may plywood, dahil matibay yung ating channel. Kahit dalawa lang yan, sanding layer po ang pinakabibitbitin yan, dahil ang ating pong fluted ay magaang. Hindi po katulad ng ganito, ang gypsum board. Kita nyo po ang gypsum board natin, napakasinsin po, di sa is po yung ating pagitan ng ating metal paring. Kaya kailangan po sa gypsum board, medyo mabigat ang gypsum board, kaya kailangan po ganyan po kasinsin dapat yung ating metal paring, Ayan, nakikita nyo po, apakasinsin po ng ating metal paring dyan. Tips ko lang po yung mga maling trabaho, pag nag-space po kayo niyan, kailangan po makapal para nasa gitna ang buhos, ay ang bakal. Kung halimbawa po ang buhos ninyo ay isang pie, kailangan sa is po, nasa gitna po yung pinakaparilya natin, Mali po yan, medyo babaguhin natin yan. Ito po kasi ay bakod lang. Ayan, katulad yan, babaguhin natin, kakapalan natin yan. Buti na lang, nakita natin. At syempre kailangan walang lupa. Kailangan hindi po siya nakadikit sa lupa, yung pagbubuhos ng parilya. At saka kailangan may graba muna, kahit grabita. May pinaka base course tayo bago tayo magbuhos. Ayan, uulitin po natin yan, papayos natin sa kanila dahil mali yan ganyang sistema. At ito pa isang maling sistema. At siyempre ito po ay garahe, ayun pa yung isang poste natin at saka yung poste ng Meralco doon sa ating dulo. At siyempre kailangan din iayos natin yung parilya. Hindi po natin pwedeng pabuhusan yung ganun ng parilya, pangit po at mali talaga. Kahit sabihin na bakod lang to, kailangan maayos pa rin yung parilya. Isa po ito sa ating pagkakamali, kita nyo naman po yung ito po ay hindi kami ang nagtayo, tips lang po, kapag kayo po ay nagtayo ng tubig, linya ng tubig, kailangan po nasa labas ng pinaka property ng bahay, katulad ng mohon, nakalabas tayo sa mohon dapat, dahil magtatayo tayo dyan ng pinaka poste ng ating Meralco na pagsasabitan ng ating wire, Ito naman po ay poste rin ng Meralco na temporary. Mali din po ang ginawa, ipinasok din po sa loob, dapat po nandito sa labas dahil temporary lang po yan yan po yung ating pagkakamali, na pinayagan natin yung nagkabit nito. Hayaan nyo sa susunod at di na mauulit, pero ngayon ay titibagin na po namin, dito namin ililipat itong poste ng Meralco. At ito ay ililipat namin dito sa kabila, sa akin dito. Ayan, at sana po ay huwag niyong tularan ito na mali. Ayan, nakita niyo naman, Ito yung ating mohon. Pasok sa loob ang ating metro. Pag nagkasintada ka rito ng bakod, tatamaan yan. Kailangan nasa labas. Ayan, hanggang dito muna po ang ating video, at magki-chipping ka na itong ating kasama. Sige, chipping ka mo na. Meron balong tulis, Ang balong tulis nito, boss. Tingnan nyo po, kapag kanto na kami, ang nagkakanto niyan ay 3 mason, 3 po kami. At isa lang po ang aming labor. Ayan, nakita nyo po, nagsisimula na magkanto. At syempre para makapagpintura na. At dito sa baba ay natapos na rin yung ating bakod, Ayan.
para mapalatadahan din yung ating bakod. At susunod naman natin kantuhan yung baba, ano. Kahit na konti lang kami, ay isa lang ang mason, pwede nyo gamitin yung mason sa ibang bagay, paghukay ng bakod o kay Poso Negro. Yan po yung ano, hindi yung pamamaraan namin sa trabaho. Hindi po kailangan na nagkakanto ka lang, marami pa yung mason ay ano, labor, ano. Hindi po kailangan na maraming labor pag nagkakanto lang, isang labor lang. Kita nyo naman, oh, tatlo kami nagkakanto, samantalang isa lang ang labor. Yung ibang labor ginamit na natin sa paghukay ng bakod. Ganyan lang po kasimple, at sana po ay nakakatulong po yung ating mga tips na ibinibigay sa inyo para tungkol sa ating mga trabaho na pamamaraan, para makatulong din tayo sa mga tao nagpapatrabaho na makatipid sila sa pagpapatrabaho. Ganyan lang po kasimple. At yun nga po pala, kung makikita nyo, yun ay canopy, ano. Yan, sa canopy na po yun na yan, para mabilis yung pagbuo ng canopy, buuin nyo na po sa baba. Pag nabuo na po sa baba, ayan po ay papako nyo na doon sa taas. Ano, ayan, diretso ipapako nyo na sa taas. Salpaka ano nyo na po, buuin nyo sa baba at ipapako nyo na lang doon sa taas ng pader, para mabilis po tayo gawa ng canopy, ano, mag-assemble ng canopy. Yan po yung pinakamabilis na pamamaraan natin, ano. Ayan, at sana po yung nakatulong na naman po ang ating isang tips sa inyo sa tungkol sa paggawa ng canopy. Assemblein nyo muna sa baba, gaya ng sinabi ko sa inyo. Assemblein nyo sa baba, at pagdating doon sa taas, ipapako na lang. At pag naipako na, siyempre alam nyo na ang gagawin, bubuhusan na. At siyempre yung ibabaw po kailangan po ay may bilog, ano, may slide ng konti para hindi po siya maistakan ng tubig, ano. Ganyan po yung paggawa dapat ng canopy, ano. At sana po ay nakatulong po ang aking tips. Maraming salamat po. Ayan, bali nailipat na po yung ating tubig ng nawasa, no, at yung poste na itayo na rin namin kahapon at nabuhusan na, pati yung wool puti. Ngayon naman, ito naman ang ating babaklasin, yung ating poste na temporary ng Meralco. Pasok din sa property line, tatamaan din ang ating asintada na bakod, kaya dapat ilipat natin dito, no. Nagpahukay na tayo ng maliit na butas na hukay para mailipat yun dito. Yan, ganyan lang po kasimple. At syempre iyon, pwede nating asindahan. Paasintahan na natin sa ating mason. Yan, ganyan lang po kasimple yung ating pagtatrabaho, no. At yun, makita nyo yung canopy kahapon, ayan na po. Bali, binabakas na po yung ano, isa na lang po lalagyan ng canopy dahil ililipat lang din doon. Ganyan lang po kasimple. Mabilis. Sasalpak lang, bubuin sa baba, isasalpak. Tapos skim coat na po magdadala niyan. Basta maganda po ang buhos, skim coat na po. Ayan, bali nandito na po kami sa pinaka matinding labanan, ano, pinaka delikadong ano, trabaho, dahil linipat natin yung kuryente, dahil ang ating kuryente rito ay iba. Ito ay grounding wire, ano, hindi to line, ano. Bali nag-spark na yung ating ano doon, kuryente, dahil nadikit yung ating ground doon. Line to ground pala to. Nadikit na yung ground natin doon sa pinaka live wire ng ground. Kaya nag-spark to. Pero ang pinaka kuryente talaga niyan, yung pinaka nasa taas, ano, yun talaga may power talaga na ano, high voltage. Inaayos namin to. Lagyan pa isang tubo pa ganon. Ito na po yung pinaka delikado sa lahat. Hindi pa ginanon. Diniretso. Ha?
Sa katabi, tabingi pa rin eh. Pagad na nga ni. Banat na. Bali kailangan pa nating ano, tukuran. Okay, kaya ko na yan. Hindi dapat matukuran pa pag ganun eh. Para hindi siya. Doon oh. Tubo nila. Hindi yan, lagyan mo pa ganun. Kahit dito. Sa labas, sa baba, mandang baba lang. Yan, dyan, tali mo dyan. Kuha ka Mart, ng pangano doon Mart. Kuha ka tubo, ibaon mo roon. Magbaon ka ng tubo roon. Sige, hawin pa konti ano, tura. Paano? Papunta rito. Ayan, abang binabaw na ni Mart doon. Baw na mo doon Mart. Dala ka maso Mart. Mart, baunan mo. Tura, abay tatali ni ano doon. Kabigi mo, todohan mo. Yan. Sige, todo mo. Yan, ganyan lang. Ayos na yan, permis lang. Todohan nyo yung tali. Doblihin nyo. Triple tali. Ito na po yung pinakadelikado sa lahat, ano, yung kuryente na yan. Naglipat kami dahil doon nag-spark na, no, nagdikit. Nagdikita na, kita nyo naman, no, parang chongo si, ano, isang nakakapit sa, ano, isa nakakapit sa kuryente. Magwantis na dahil nagkislapan eh. Natakot na siya, nanigurado na siya dahil ilang beses na siya na kuryente. Kita mo. Oh, bumabalik. Tali ang mahigpit. Eh, kahit matagal. Sige nga, bitaw mo, tandahan. Eh, maluwag pala rin eh. Hindi ano, maluwag. Luwag yung tali, higpitan mo, tura, biray mo. Alalay lang. Higpitan mo, bali, dagdagan mo yung tali. Iyan mo yung tali. Hindi, iunat mo yung tali. Ako nga. Yan, sa pagkakanto po ng bintana, isang tips lang po, ano. Ayan, nakita niyo po yung ating pagkakanto. Ito po kasi skim coat, kaya nakarap lang. Pero dinapa lang namin ang rodelang bakal, ano. At dito po, pakita ko sa inyo kung bakit tayo meron ganito, no. Ayan. Ang tawag po rito ay istahe. O, ewan ko kung anong tawag sa iba niyan. Basta sa amin, istahe. O, iba, tawag nila nosing. O, kaya iba pang kanal. Bahala na po kayo kung anong tawag niyo. Basta, ang importante po talaga dito, kailangan meron kayo nitong istahe na to, no? Yung istahe na yun. Dahil pag wala kayong yan, pwede kasi pumasok ang tubig dito. Halimbawa, naglagay na dito ng aluminum. Pag umulan ng malakas, pwede pong pumasok ang tubig dito kapag wala kayo niyan. Kaya kailangan po meron tayong ganyan. At yung dito naman po, kailangan po ay hindi po iskwaladong ganon. Medyo naka-slide ng bahagya. Para yung tubig hindi po mamahay sa sulok at lumabas ang tubig. Ano. Yung dito naman po sa gilid, kahit wala na pong istahe yan, dahil pag iyan po ay nalagyan ng aluminum at nasilan sa labas at sa loob, pag pumasok ang tubig, tutuloy na po yung sa aluminum pababa. Kaya napakalaking importante nito kapag ito ay naka-slide, ano. Yan, nakita nyo naman po, ganyan po yung ating paglalagay ng istahe. Kung sakali man pong naglagay na ng aluminum, nasira na yung sealant, hindi siya papasok dahil may istahe tayo. Yan, hanggang dito na lang po muna ang ating tips. Sana po ay may natutunan. Maraming salamat po. Bye-bye.